Mas malinaw, walang takip at hindi nakablur nang ilabas ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mugshot ni na KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado kaugnay sa kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Giit ni Abalos, no one is above the law. Kaugnay nito, inihayag ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na paglabag ito sa kanilang kasunduan hinggil sa umano'y pagsuko ni Kibuloy, ngunit idadaan muna nila sa pagtitimpi. Dagdag ni Torion, nakahanda na silang harapin sa korte ang mga akusasyon. Dumistansya ang PNP sa paglalabas si Abalos sa mugshot. Tiniyak naman ng pulisya na si Kibuloy ang iniharap sa press conference sa Camp Crame. Balot na balot ang mga mukha ni Kibuloy nang iharap sa media. Sabi ng PNP, nire-respeto nila ang karapatan ng mga akusado base sa kanilang hiling, kasabay ng pagsasaalang-alang sa interes ng publiko na ipakitang sila'y hawak na ng mga otoridad. Hindi naman po siguro magte-take ng case sa SILG at si PNP na ihirap ang mga individual kung hindi po sila doon. We have to balance between the rights of an individual at yung interest din ng publiko. Gusto rin nating maipakita na ito, physical, pinakita natin sa kanila pero kailangan nating respetohin yung kanilang request na takpan yung kanilang mukha. Mananatili pa rin dito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sina KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado sa kabila ng utos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na ilipat sila ng kulungan. Sa commitment order ng QCRTC kung saan mayroong child and sexual abuse na kaso sina Kibuloy, iniutos na ikulong ang pastor at si Crescente Canada sa New Quezon City Jail. Habang sa QC Jail Female Dormitory naman sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanyets. Paliwanag naman ng PNP, maghahain pa sila ng ulat sa QCRTC para ipaalam na mayroon ding commitment order ang Pasig RTC na ikulong sina Kibuloy sa PNP Custodial Center. Sa Pasig RTC Branch 159, nakahain ang qualified human trafficking na kaso laban kina Kibuloy na unbailable o walang piyansa. We don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. We don't expect any movement today because nga po magpo-file po ng comment po ang PNP or probably to inform RTC 106 na there is an existing order and at least order from the RTC Pasig dahil non-bailable po yon. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa Department of Justice para maresolba ang magkasabay na schedule sa Biyernes ng physical arraignment ni Kibuloy sa Pasig RTC habang sa pamagitan ng video conference sa QC-RTC. Ito naman ang hitsura ng detention unit ni Kibuloy sa PNP Custodial Center. May kama, palikuran, pero walang aircon at bawal ang gadget. Magkakahiwalay ang selda ni Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado. Ang rasyon din ng pagkain ay kapareho sa iba pang mga preso. Nag-a-adjust pa raw si Kibuloy pero nakakatulog naman ng maayos. Mahigpit ang seguridad sa PNP Custodial Center kung saan din nakapiit si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Matatandaan na noong 2022, nakaligtas si dating Senador Laila de Lima nang siya i-hostage rito ng 3 Abu Sayyaf member. Maliban po doon sa mga nakadeploy po, ay meron po tayong mga nakadeploy na mga tinatawag natin sa mga watchtowers po. Tuwing Martes hanggang Linggo lamang pwede ang bisita, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna hanggang alas 5 naman sa hapon. Samantala, naghain ng Department of National Defense sa Pasig RTC ng opposition paper upang tutulan ang anumang mosyon na ikulong sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines si Kibuloy. Isa ito sa mosyon ng kampo ng KOJC bukod sa apela ng house arrest. Paliwanag ng DND, istrikto ang operational at security protocols sa mga pasilidad ng AFP kaya't hindi ito ang tamang lugar para sa kustodiya ng mga suspect na may criminal case. Una po, ang mga allegation po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng ating mga civilian courts. Nakakapat lang po na manatili sa ating law enforcement agencies ang kustodiya ng mga akusado at hindi po sa kasundaluhan. Patrick De Jesus,
para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.